Naisip mo na ba, kung paano ang isang kaso na parang, alam mo yung planchado na sa mababang korte, puwedeng-puwede palang mabaliktad ng Korte Suprema? Paano kaya kung ang akusasyon halimbawa, robbery, pero parang iba naman yung lumalabas na krimen sa ebidensya? Ito yung sisilipin natin ngayon. Pag-uusapan natin itong kasong medyo umingay online. Silverio Remolano, Ye Kaluskusan versus People of the Philippines, yung GR number 248682, October 6, 2021 yung date. Sige, umpisahan natin sa kwento. Si Silverio Remolano, isa siyang MMDA traffic aid. Siya tsaka yung isa pa niyang kasama inakusahan ng robbery, specifically extortion daw. May mga report kasi mga sumbong ng pangungutong umano, kaya noong September 20, 2013, nag-set up ng entrapment operation yung PNP-DSOU. So eto na, may pulis, si SPO1 Nomar Cardenas, nagpanggap siyang motorista. Sinadya niya talagang mag-swerving para mahuli. Tapos nung hinuli na siya ni Remulano, dito na raw sinabi ni Remulano, sige pagbibigyan kita, pero bahala ka na sa amin ng kaba dito, kahit magkano lang. Yun daw. Tapos inabutan ni SPO1 Cardenas ng 200. Mark money yon. Pagkaabot, huli agad si Remulano at eto pa, nag-positive pa raw siya dun sa ultraviolet powder test. Parang ang linaw, di ba? Parang kitang-kita. Oo, sa unang tingin, parang klaro nga. Sa Regional Trial Court sa RTC, hinatulan si Remolano ng robbery. Nakita kasi ng RTC na yung sinabi ni Remolano, meron daw intimidation, pananakot. Kaya napilitan daw si SPO1 Cardenas na magbigay ng pera. Pero yung kasama niyang aide, si Tamor, absuelto siya. Kasi kulang daw yung ebidensya laban sa kanya. Okay. So sa RTC, robbery. Pero dito na yata nagkakainteresante kasi umakyat pa sa Court of Appeals sa CA. Ano nangyari doon? Totoo bang nagbago yung ihip ng hangin? Oo, nag-iba nga. Sabi ng CA, teka muna, parang walang tunay na intimidation o pananakot na nangyari. Kasi paano naman daw matatakot si SPO1 Cardenas? Pulis siya, tapos parte pa siya ng planadong entrapment operation. Alam niya, handa siyang ibigay yung pera. Kumbaga hindi siya biktima ng takot. Makes sense kung planado hindi ka nga matatakot. Tama. Pero hindi doon natapos. Imbes na absuelto, binago ng CA yung conviction. Mula sa robbery, ginawa nilang direct bribery. Ha? Teka. Robbery yung kaso sa simula tapos biglang naging direct bribery yung hatol ng CA? Paano yun? Anong basis nila? Ang rason ng CA, si Remolano daw kasi public officer siya. Tumanggap siya ng pera kapalit ng hindi niya pag-issue ng violation ticket. Yung mga elementong yon, pasok daw sa direct bribery sa ilalim ng Revised Penal Code. Article 210 yon. So kahit hindi robbery, nakita nila, based sa ebidensya, direct bribery yung nagawang krimen. Okay. Dito na ngayon papasok yung Korte Suprema. Ito na yung pinaka-issue, di ba? Yung tanong, tama ba yung ginawa ng CA? Pwede bang i-convict si Remolano ng direct bribery? Ang nakasampa sa information, yung sakdal, ay robbery? Hindi ba nalabag yung karapatan ni Remolano na malaman kung ano ba talaga yung kaso laban sa kanya? Eksakto. Yan yung core issue. At dito, naging very clear ang Korte Suprema. Binaliktad nila yung desisyon ng CA, inabsuelto si Remolano. Tuluyan. May ilang importanteng puntos yung SC. Una, sinang-ayunan nila yung CA na walang robbery. Kasi nga, kulang yung elemento ng intimidation. Hindi natakot si SPO1 Cardenas. Planado yung pagbigay niya ng pera. So clear yon, walang robbery. Pangalawa, at ito yung pinaka-importante, hindi rin daw pwedeng i-convict si Remolano ng direct bribery. Bakit hindi pwede? Kahit yun yung nakita sa ebidensya. Kasi hindi yun ang krimen na nakalagay sa information o sakdal na binasa sa kanya nung arraignment. Yung mismong mga alegasyon sa sakdal, yung mga salitang intimidation, fear, compelled to give, para yun sa robbery. At actually, salungat pa nga yun sa diwa ng bribery. Kasi sa bribery, ang assumption madalas may pag-aalok, may kasunduan, medyo voluntaryo yung pagbigay, hindi dahil sa takot. So parang
Sinasabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng palitan yung krimen sa gitna ng laro, kumbaga. Kung ano yung nasa papeles nung simula, dapat yon ang pag-usapan at patunayan. Gano'n na nga, napaka-fundamental niyan eh. Pangatlo at kaugnay nito, yung pag-convict sa kanya ng bribery, gayong robbery ang nakasampa ay malinaw na paglabag sa kanyang constitutional right. Yung right to be informed of the nature and cause of accusation against him. Nasa Bill of Rights yan, Article 3, Section 14 ng ating konstitusyon. O nga pala, napaka-basic na karapatan yan. Sobra. Kasi paano ka nga naman maghahanda ng depensa mo kung iba pala yung krimen na ihahatol sa'yo kumpara doon sa sinabi sa yung kaso mo nung una? Hindi patas yun. Malinaw. So ano yung mga key takeaways natin? Yung mga legal doctrines na mahalaga? Okay, merong dalawang mahalaga dito. Una, yung pagkakaiba talaga ng robbery at direct bribery. Magkaiba ang elements yan. Sa robbery, Article 293 ng Revised Penal Code, kailangan may violence against or intimidation of persons. May puwersa o takot. Sa direct bribery naman, Article 210, ang essence ay yung public officer na tumatanggap ng regalo o pangako kapalit ng paggawa o hindi paggawa ng opisyal niyang tungkulin. Hindi sila basta interchangeable. Hindi necessarily included ang isa sa isa, lalo na sa ganitong sitwasyon. Okay, robbery versus bribery, malinaw na magkaiba. Ano yung pangalawa? Pangalawa, yung sinabi na natin kanina, yung right to be informed. Sagrado yan. Dapat mahatulan lang ang akusado sa krimen na klarong nakasaad sa information na binasa sa kanya. Kailangan alam niya mula simula kung ano yung pinaparatang sa kanya para makapaghanda siya ng tama at kompletong depensa. Hindi pwedeng biglang iba pala sa dulo. Napakalinaw ng paliwanag. Kitang-kita natin dito sa kaso ni Remolano kung gaano kahalaga yung tamang proseso, yung due process sa sistema ng hustisya natin. Kahit pa sabihin nating may lumabas na ebidensya na mukhang may ibang mali, hindi pwedeng baliwalain yung karapatan ng akusado sa tamang akusasyon. Pero ito, iiwan ka namin ng isang tanong para pag-isipan mo. Kung sa tingin mo napatunayan naman na tumanggap ng pera yung public official para hindi gawin yung trabaho niya, pero dahil sa technicality ng batas tulad nga dito na mali yung naisampang krimen, nakalusot siya, para sa'yo anong mas matimbang? Yung striktong pagsunod sa letra ng batas at proseso o yung pagpapanagot sa isang taong sa tingin ng marami ay may ginawang mali? Medyo mahirap na tanong yan, ano? Ano kaya ang masasabi mo? Interesado kaming malaman ng iyong pananaw? Pwede mong iwanan ng iyong komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo at nakatulong sa'yo itong pagtalakay natin, paki-favorite na rin para sa mas marami pang ganitong malalalim na pagsisiasat sa mga kaso at usaping mahalaga sa lipunan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Hanggang sa muli!